Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na nakakatulong sa pagpapagaling ng katawan, at karamihan sa atin ay meron na nito sa kusina bawang. Pero bago ka mag-scroll at sabihin, ay, alam ko na yan, makinig ka muna dahil baka mabigla ka sa mga matutuklasan mo ngayon. Maraming senior sa Pilipinas ang araw-araw gumagamit ng bawang, ginigisa, piniprito, nilalagay sa sinigang, adobo, pansit, halos sa lahat ng putahe. Pero kakaunti lang talaga ang may alam kung paano ito gumagana sa loob ng katawan, paano ito dapat inumin o kainin ng tama, at paano pinapatunayan ngayon ng siyensya ang mga paniniwala ng ating mga lolo't lola, na ang bawang ay tunay na gamot mula sa kalikasan. Kaya kung senior ka na gustong humina ang blood pressure, nang natural palakasin ang immune system, pagandahin ang memorya, at kahit pabagalin ang pagtanda, panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil ipapakita ko sa iyo ang 5 napatunayang benepisyo ng bawang para sa mga nakatatanda, suportado ng mga pag-aaral mula sa totoong doktor at unibersidad, at sasabihin ko rin kung paano ito gamitin ng ligtas at epektibo. Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong malaman saan ka nanonood ngayon. I-comment mo sa baba. Nasa Luzon ka ba? Visayas? Mindanao? O nanonood mula sa ibang bansa? Tignan natin kung saan lumalawak ang ating gintong sustansya family. At kung mahalaga sa iyo ang kalusugan mo, kung naniniwala ka na ang pagkain ay maaaring maging gamot, pindutin mo na ang like button ngayon at siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang mga lingguhang health videos natin para sa Filipino seniors. Sige, simulan na natin. Pag-usapan natin ang unang makapangyarihang benepisyo ng bawang para sa seniors base sa siyensya. Bawang. Isang pagkain na kilala nating lahat. Nasa halos lahat ng lutong Pinoy, sinangag, adobo, tinola, pansit. Araw-araw natin ginagamit ng hindi na iniisip. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na ang maliit at simpleng bumbilyang ito ay isa sa pinakamalakas na natural na gamot sa buong mundo? Libo-libong taon na ang nakalipas, bago pa nagkaroon ng modernong ospital, ginagamit na ang bawang para gamutin ang katawan. Ginamit ito ng mga taga-Ehipto, Griego, at Chinese doctors para sa impeksyon, pagkapagod, at problema sa puso. Sa katunayan, binibigay pa ito sa mga manggagawa na nagtatayo ng pyramids para manatiling malakas at malusog. Isipin mo yon, simpleng bawang pero napakalakas. Ngayon, hinahabol na ng siyensya ang matagal ng alam ng ating mga ninuno. Maraming modernong pag-aaral na ang ginawa tungkol sa bawang, at nakakamangha ang resulta. Ayon kay Aaron Carson mula sa Harvard Health Publishing, may taglay ang bawang na compound na tinatawag na allicin. Lumilitaw ang allicin kapag dinurog, hiniwa, o nginunguya ang bawang, at ito ang sikreto sa lakas nitong pampagaling. Gumagamit ang allicin bilang natural antibiotic, antioxidant, at tumutulong mag-relax ng blood vessels. Ibig sabihin, nakakatulong ito sa puso, immune system, at utak. Pero tandaan, makukuha mo lang ang buong benepisyo kapag tama ang paraan ng paggamit. Kapag niluto mo ito ng sobrang tagal o sobrang init, nasisira ang allicin. Ibig sabihin, importante ang tamang paghahanda. Mamaya, ipapaliwanag ko kung paano ito dapat kainin o inumin para sa pinakamagandang resulta, kaya manatili ka hanggang huli. Ngayon pakinggan mo ito. Isang pag-aaral sa Journal of Nutrition noong 2001 ang nagpakita na ang regular na pagkain ng bawang ay nakakapagpababa ng blood pressure at cholesterol. At isa pang pag-aaral mula sa National Center for Complementary and Integrative Health sa VINA, ang nagsabing ang mga taong madalas kumain ng bawang ay may mas malakas na puso at immune system kumpara sa mga hindi kumakain. Ibig sabihin, yung kasabihan natin na bawang ay para sa puso, hindi lang basta sabi-sabi. Totoo at may patunay. Kung naniniwala ka na ang pagkain ay maaaring maging gamot, ay type mo ang ilaya sa comments. Tignan natin kung ilan sa inyo ang naniniwala na binigyan na tayo ng kalikasan ng mga kailangan natin para gumaling. May iba pang malalakas na nutrients ang bawang, sulfur, vitamins E6 at C, at manganese.
Tumutulong ang mga ito labanan ang inflammation at protektahan ang cells. Kaya malaking tulong ang bawang sa mga seniors, dahil ang inflammation ang isa sa dahilan kung bakit tayo nanghihina, bumabagal, at madaling mapagod habang tumatanda. Kaya kung ikaw ay taong nilalagay ang bawang sa halos lahat ng ulam, ituloy mo yan. At kung hindi pagkatapos ng video na ito, baka iba na tingin mo sa bawang. Comment mo nga, paano ka gumagamit ng bawang? Kinakain mo ba ng hilaw? Niluluto? O umiinom ng supplements? Ilagay mo sa baba, curious ako kung paano ito ginagamit ng mga Pinoy araw-araw. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang pindutin ang like kung may bago kang natututunan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na sa Gintong Sustansya, dahil bawat linggo may panibagong science-backed health info tayo para sa Filipino seniors na gustong mabuhay ng mahaba at malakas. Ngayon, tuloy tayo. Pag-usapan natin ang unang pangunahing benepisyo ng bawang, paano nito pinoprotektahan ang puso, pinapababa ang blood pressure, at nililinis ang arteries. Ang sakit sa puso ang isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkamatay ng mga senior sa Pilipinas ngayon. Sa katunayan, ayon sa World Health Organization, higit sa isa sa bawat 4 na pagkamatay sa Pilipinas ay dahil sa sakit sa puso o cardiovascular disease. Napakalaking bilang niyan. Pero heto ang magandang balita, may simpleng bagay sa kusina natin na makakatulong protektahan ang puso ng natural bawang. Gumagana ang bawang bilang natural na tagapangalaga ng puso. Kapag regular mo itong kinakain, nakakatulong itong pababain ang blood pressure, bawasan ang bad cholesterol, at panatilihing malinis at flexible ang arteries. Ay breakdown natin para mas maintindihan mo kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan. Kapag madalas tayong kumain ng mamantikang pagkain o laging stress, pwedeng mag-ipon ng cholesterol sa loob ng ating arteries. Habang tumatagal, tumitigas at numinipis ang mga daluyan ng dugo, kaya mas nahihirapan ang puso na magbomba. Ito ang tinatawag na atherosclerosis o pagtigas at pagbara ng ugat. Dito papasok ang bawang. Ayon sa National Center for Complementary and Integrative Health, ang mga compounds sa bawang, lalo na ang allicin, ay nakakatulong pabagalin ang pagbuo ng plaque sa arteries. Ibig sabihin, mas malaya ang pagdaloy ng dugo, mas kaunting pressure, at mas kaunting pagod para sa puso. Isa sa pinakasikat na pag-aaral tungkol dito ay ginawa ni A. Matthew Budoff, isang cardiologist sa UCLA sa Amerika. Sinuri niya ang mahigit 100 pasyente na uminom ng aged garlic extract sa loob ng 1 taon. At ang resulta? Bumaba ng halos 80% ang pagbuo ng plaque sa arteries kumpara sa mga hindi gumamit ng bawang. 80%. Hindi yan maliit na pagbabago, yan ay pagbabago ng buhay. Kaya tinatawag ang bawang na natural blood thinner. Pinapanipis at pinapaganda nito ang daloy ng dugo, at nakakatulong maiwasan ang blood clots na pwedeng magdulot ng heart attack o stroke. Pero tandaan, dahil dito, hindi dapat pinagsasabay ang sobrang dami ng bawang at blood-thinning meds tulad ng warfarin o aspirin nang hindi kumukonsulta sa doktor. Dapat laging tama at balanse ang paggamit. Ngayon, pag-usapan natin ang blood pressure. Maraming seniors ang may hypertension, minsan hindi pa nila alam. Nakakatulong ang bawang na i-relax at paluwagin ang blood vessels, na tinatawag na vasodilation. Parang binibigyan ito ng konting stretch ang ugat para mas dumaloy ang dugo. Naipakita ito sa ilang clinical studies, kasama na ang isang pag-aaral sa Journal of Clinical Nutrition, kung saan bumaba ang systolic blood pressure ng mga pasyente ng average 1.0, 12 matapos uminom ng garlic extract. Halos kapantay ito ng epekto ng ilang gamot, pero mula sa natural na pagkain. Isipin mo ito. Kapag bumaba ang blood pressure mo, hindi na kailangan magtrabaho ng sobrang hirap ang puso mo. Mas kaunting pagod, mas kaunting hilo, mas masarap ang tulog. Ganyan kalakas ang bawang, hindi instant, pero unti-unti at tuloy-tuloy. So paano dapat kainin ang bawang para sa puso? Simple at ligtas. Kumain ng 1-2 maliit na pirasong bawang bawat araw, hilaw, durog o luto.
Kung ayaw mo ng amoy o lasa, ihalo sa honey, sabaw o sa kanin. Pwede ring garlic supplements o aged garlic extract, pero kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung may iniinom na gamot. At heto ang tip na hindi alam ng karamihan. Kapag gagamit ka ng hilaw na bawang, durugin mo muna at hayaan ng 1-0 minuto bago kainin o lutuin. Yang oras na yan ang nagbibigay daan para mabuo ang alisin, doon nang gagaling ang lakas ng bawang. Kung lulutuin agad, nawawala ang benepisyo, kaya konting pasensya. Ngayon gusto kong marinig ka. Ikaw ba, o may pamilya ka, na may high blood pressure o mataas ang cholesterol? Kung ay type ang i-raya sa comments. Tignan natin kung ilang pamilyang Pilipino ang pinagdadaanan nito. At kung may natutunan ka, bigyan mo ng thumbs up ang video, malaking tulong ito para maabot natin ang mas maraming seniors sa Pilipinas. Tandaan, hindi magic pill ang bawang. Kailangan pa rin ng tamang pagkain, sapat na tulog, at konting galaw araw-araw. Pero isipin mo ang bawang bilang malakas na kakampi, isang maliit na habit na ginagawa araw-araw para pangalagaan ang puso. Kaya tuloy-tuloy lang ang panonood, dahil pagkatapos nito, pag-uusapan natin ang isa pang napakahalagang benepisyo ng bawang, lalo na para sa mga seniors na gusto maging malakas at iwas impeksyon. Tatalakayin natin kung paano pinalalakas ng bawang ang immune system at pinoprotektahan ang katawan laban sa viruses at bakterya. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isang napakahalagang bagay, ang ating immune system. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang ating panlaban ng katawan. Kaya mapapansin ng maraming seniors na mas madalas silang sipunin, magkaubo, o mas matagal gumaling kapag nagkakasakit. Pero heto ang magandang balita. Ang bawang ay isa sa pinakamabisang natural na paraan para palakasin ang immune system. Isipin mo na para bang sundalo ang immune system mo na nagbabantay sa katawan. Kapag kumakain ka ng bawang, binibigyan mo ang mga sundalong ito ng mas matibay na armor at mas matalas na sandata. Ang bawang ay may compound na tinatawag na alisin, ito rin ang tumutulong sa puso, at isa ito sa pinakamalakas na natural na antibiotic ayon sa siyensya. Lumaban ito laban sa bakterya, viruses, at fungi nang hindi sinisira ang good bacteria sa katawan. Kaya daan-daang taon nang ginagamit ang bawang para maiwasan ang sipon, impeksyon, at mga sakit sa baga. Ayon kay E.C. Peter Josling, may akda ng The Power of Garlic, kaya nitong puksain ang mahigit 20 klase ng bakterya, kasama na ang ilan na hindi na tinatablan ng gamot. Tinawag niya ang bawang na nature's antibiotic dahil lumalaban ito sa bakterya, virus, at fungi ng sabay-sabay, isang bagay na hindi kayang gawin ng karamihan sa gamot. At heto pa ang nakakabilib. Noong 2001, may pag-aaral na lumabas sa Advances in Therapy. Hinati nila ang mga tao sa 2 grupo. Yung isa uminom ng garlic supplements at yung isa placebo. Ano ang nangyari? 63% na mas kaunting sipon ang garlic group. At kapag nagkasakit, 70% na mas mabilis gumaling. Ibig sabihin, ang bawang hindi lang nakakatulong iwas sakit. Nakakatulong din ito mas mabilis gumaling kapag nagkasakit. Kung naniniwala ka na prevention is better than cure, ay type ang T-prevention sa comments. Tingnan natin kung ilan ang sang-ayon na mas mainam mag-alaga kaysa magpagamot. Ngayon, paano nga ba tumutulong ang bawang sa immune system? Kapag kumain ka ng bawang, tumataas ang production ng white blood cells. Yan ang mga frontline defenders na lumalaban sa mikrobyo. Pinapataas din nito ang macrophages, sila ang i-cleanup crew na naglilinis ng toxins at patay na cells. Ibig sabihin, mas mabilis at mas malakas ang reaksyon ng katawan kapag may virus na gustong umatake. Mayaman din ang bawang sa antioxidants na nagpoprotekta sa cells mula sa free radicals. Mga molekulang nakakasira sa katawan at nagpapahina ng immune system. Kaya hindi ka lang lumalaban sa sakit. Pinapanatili mong nasa pinakamagandang kondisyon ang depensa ng katawan. So paano mo inumin o kakainin ang bawang para sa immunity? Pinakamabisa, durugin at kainin ng hilaw. Recipe:
Durog na isang maliit na pirasong bawang panandang pandagdag 1 kutsara honey katumbas equals inumin. Simpleng paraan, matamis at napakalakas. Kung masyadong matapang sa tiyan, pwede ring idagdag sa mainit na sabaw. Ihalo sa salabat o luya tea. Pero tandaan, huwag pakuluan ng matagal dahil nasisira ang alisin. Pwede rin aged garlic extract capsules, lalo na kung sensitive ang tiyan. Pero tandaan, tuloy-tuloy ang susi. Hindi ito instant, pero kapag ginawa araw-araw, ramdam ang lakas ng katawan. Ngayon, sagot ka, ilang beses ka nagkakasipon sa isang taon? 1 beses? 2? O mas madalas? Ay type mo sa comments, gusto naming malaman ng community. At kung may natutunan ka, pindutin ang like at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Para mas marami pang seniors ang matulungan natin. Heto pa, noong World War II, ginagamit ang bawang bilang natural disinfectant kapag nauubusan ng gamot. Ginagamit ng mga doktor ang dinurog na bawang para linisin ang sugat. At gumagana ito. Kaya isipin mo kung anong kaya nitong gawin kapag araw-araw mong kinakain. Pinapalakas nito ang baga, lalamunan, at nakakatulong mag-alis ng plema. Kaya napakaganda ng bawang para sa seniors na may ubo, hika, o bronchitis. Kung ginamit mo na ang bawang panggamot sa ubo o sore throat, ay type ang insaya at I share kung paano mo ginawa. Baka makatulong ang kwento mo sa iba. Simpleng pagkain, mura, ligtas. Pero 1 piraso ng bawang bawat araw pwede nang magbigay ng malaking proteksyon. Benepisyo ng bawang ay utak at memorya. Ngayon naman, pag-usapan natin ang utak at memorya. Habang tumatanda, normal yung makalimutin, pero kapag madalas at nakakaistorbo na sa pang-araw-araw, delikado na yon. At heto ang maganda, nakakatulong din ang bawang protektahan ng utak. Ang utak ay gawa sa bilyon-bilyong cells na laging nag-uusap. Pero habang tumatagal, nasisira sila dahil sa oxidative stress. Dahil sa toxins, free radicals, at inflammation. Kapag nangyari yon, naapektuhan ang memorya, focus, at mood. Ang bawang ay puno ng antioxidants na nagpoprotekta at nagpapatibay sa brain cells. Ayon sa University of Missouri, ang compound na L-cysteine sa aged garlic nakakatulong bawasan ang inflammation sa utak at pinapahaba ang buhay ng nerve cells. May pag-aaral din noong 2016 na sa Journal of Nutrition na nagpakita na ang mga seniors na umiinom ng garlic extract araw-araw, mas maganda ang performance sa memory at reaction tests. Kung gusto mong manatiling sharp at alert kahit tumatanda, ay type ang brain power. Paano tumutulong ang bawang sa utak? Pinapaganda ang daloy ng dugo sa utak. Mas maraming oxygen at nutrients sa brain cells. Pinoprotektahan laban sa pamamaga at oxidation. Nakababawas ng risk ng dementia at Alzheimer's batay sa animal studies sa National University of Singapore. Tandaan, hindi gamot ang bawang pero napakalakas na suporta. Paano kainin para sa brain health? Ihalo sa gulay, sabaw, isda. Mas mabisa kapag may healthy fats, olive oil o coconut oil. Mas mainam kung may kasamang turmeric o ginger, panglaban sa inflammation. At pinakaimportante, araw-araw, konti-konti. Hindi kailangang marami, consistency ang sekreto. Kung minsan nakakalimot ka, ay type, Laya, sa comments at I share paano mo inaalagaan ang utak mo. Kung may natutunan ka, like at subscribe para sa mas marami pang health tips para sa seniors. Tandaan, ang utak parang kalamnan. Kapag inaalagaan, lalong tumatalino at tumatagal. Ang bawang, panloob na proteksyon. Ikaw, panlabas, magbasa, makipag-usap, matuto, magpuzle, at manood ng edukasyon gaya nito. Ang bawang ay hindi lang pampalasa, ito ay brain protector, memory booster, at natural ally laban sa pagtanda. Kung naranasan mo na ang bloating, kabag, o yung hindi komportableng pakiramdam pagkatapos kumain, para sa iyo ang parteng ito. Maraming seniors ang nakakaranas ng mabagal na digestion, at isa ito sa pinakakaraniwang problema pag tumatanda.
Pero alam mo ba na ang bawang ay nakakatulong para mas mapaganda ang digestion, malinis ang bituka, at suportahan ang mas malusog na tiyan at bituka? Habang tumatanda tayo, hindi na kasing epektibo ang ating digestive system. Mas kaunti ang stomach acid na ginagawa ng katawan, mas mabagal gumalaw ang pagkain sa bituka, at nababawasan ang good bacteria na tumutulong mag-digest ng pagkain. Diyan pumapasok ang bawang. Ang bawang ay natural na prebiotic, ibig sabihin pinapakain nito ang good bacteria sa iyong tiyan para mas dumami at mas gumana ng maayos. Ayon sa research na inilathala sa European Journal of Clinical Nutrition, ang bawang ay tumutulong dumami ang lactobacillus at bifidobacteria, dalawang uri ng good bacteria na nakakatulong sa digestion, nagpapalakas ng immune system, at pati nagpapaganda ng mood. Tama, konektado ang tiyan at mood mo. Kapag maayos ang pakiramdam ng tiyan mo, mas maayos din ang pakiramdam ng isip mo. May antibacterial properties din ang bawang, kaya nitong labanan ang harmful bacteria at yeast sa digestive tract. Tinutulungan nitong mabalance ang environment sa loob ng tiyan para mas dumami ang mabubuting bakterya at makontrol ang masasama. Lalo na sa mga seniors na dati nang uminom ng antibiotics, dahil ang antibiotics, minsan winawasak pati ang good bacteria sa tiyan. Ang bawang tumutulong ibalik ang natural na balanse nito. Kung naranasan mo nang mamaga ang tiyan o ma-indigest pagkatapos kumain, ay type ang ilaya sa comments. Hindi ka nag-isa, maraming seniors ang nakakaranas niyan. Ngayon, may isang interesting pangbagay. Ayon sa mga pag-aaral, tumutulong ang bawang sa atay, liver, na gumawa ng enzymes na nagde-detox ng katawan. Ibig sabihin mas kaya nitong sirain at ilabas ang toxins ng mas epektibo. Magkasama ang liver at bituka, kapag pareho silang malusog, mas maayos ang digestion, mas mataas ang energy, at mas makinis pa ang balat. Pinapastimulate din ng bawang ang paggawa ng gastric juices, kaya mas mabilis at mas maayos na tutunaw ang pagkain. Mas kaunting kabag, mas kaunting gas, at mas komportableng tiyan pagkatapos kumain. Tumutulong din ito para maiwasan ang constipation sa pamamagitan ng pagsuporta sa maayos na galaw ng bituka. Ngayon, paano mo dapat kunin ang bawang para sa digestion? Pinakanatural na paraan, isama ito sa pang-araw-araw na pagkain. Ihalo sa gulay, sabaw o isda. Kapag niluto ng mahinahon, hindi sunog o sobra sa prito, mas madali itong i-digest at maraming benefits pa rin. Para naman sa mas direct na paraan, pwede kang kumain ng maliit na piraso ng hilaw na bawang sa umaga kasama ng maligambam na tubig o lemon water. Pero tandaan, hindi ito para sa lahat. Kung sensitive ang tiyan mo, may ulcer, o acid reflux, iwasan ang bawang sa empty stomach, masyado itong malakas at pwedeng makairita. Kung masyadong matapang ang hilaw na bawang, pwede mo ring gawin ang bawang-infused olive oil. Durugin ang bawang, ibabad sa olive oil magdamag, at gamitin sa pagluluto o pang-dress ng pagkain. Makukuha mo pa rin ang benepisyo nang hindi nasasaktan ang tiyan. Ngayon gusto kong malaman, paano mo ginagamit ang bawang sa bahay? Niluluto mo ba? Kinakain ng hilaw? O ginagawa mong tsaa? Ay type sa comments para makita natin kung ano ang pinakagamit ng ating viewers. May maliit akong kwento. Sa maraming probinsya sa Pilipinas, umiinom ang matatanda ng bawang tiya, dinudurog na bawang na may maligambam na tubig at kaunting honey. Medyo kakaiba pakinggan, pero tradisyonal ito laban sa sakit sa tiyan at mild food poisoning. At ngayon, sinusuportahan na ito ng science. Totoong tumutulong ang bawang para linisin ang tiyan at patayin ang masamang bakterya. Isa pang benepisyo, kapag malusog ang tiyan mo, mas malakas ang immune system mo. Tandaan mo, mga 70% ng immune cells ng katawan ay nasa digestive system. Kaya kapag gumanda ang digestion, lumalakas din ang pangdepensa ng katawan. Kaya hindi lang ito pampalasa, full body protector ito. Kung naniniwala ka na nagsisimula sa tiyan ang tunay na kalusugan, ay type ang healthy LD sa comments. At huwag kalimutang i-like ang video kung may natutunan ka. Malaking tulong ang engagement ninyo para maabot pa natin ang mas maraming seniors sa Pilipinas.
Kaya tandaan, kapag maayos ang digestion mo, mas marami kang nutrients na na-absorb, mas malakas ang immune system, mas magaan ang pakiramdam, mas masigla, at mas masaya ka. At ang bawang, simpleng sangkap sa kusina, pwedeng makatulong para mangyari yan. Kaya tuloy-tuloy lang manood, dahil sa susunod na bahagi ng video, pag-uusapan natin ang isa pang napaka-importanteng benepisyo ng bawang, kung paano ito tumutulong mag-detox ng katawan at labanan ang signs of aging mula sa loob. Kung gusto mong manatiling bata, malinis ang katawan, at puno ng sigla, huwag mong palampasin ang susunod na parte. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang napakagandang benepisyo ng bawang, isang benepisyo na higit pa sa digestion at immune system. Ngayong pagkakataon, pag-uusapan natin kung paano tumutulong ang bawang mag-detox ng katawan at labanan ang mga senyales ng pagtanda. Habang tumatanda tayo, mas dumadami ang toxins sa katawan mula sa processed food, polusyon, gamot, at pati stress. Dumadami ang toxin sa atay, bato, at dugo. Kapag hindi na kaya ng katawan alisin ang mga ito ng maayos, mas madalas tayong mapagod, kumukupas ang balat, sumasakit ang kasukasuan, at parang malabo o mabigat ang isip. Kaya mahalaga ang detoxification, ito ang natural na proseso ng paglilinis ng katawan. At ang bawang, naniniwala ka man o hindi, ay isa sa pinakamahusay na natural detoxifier. Tinutulungan ng bawang ang atay, ang pangunahing organ ng katawan para mag-detox. Trabaho ng atay salain ang toxins at gawing ligtas na substance na kayang ilabas ng katawan. Pero habang tumatanda at kapag maraming oily, fried, o processed food sa diet, napapagod ang atay. Ang bawang ay tumutulong sa pamamagitan ng pag-boost ng natural liver enzymes para mas mabilis mailabas ang toxins mula sa dugo. Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa Basic Clinical Pharmacology Toxicology Journal noong 2012, ang bawang ay nakapagpababa ng heavy metal toxicity sa mga taong nalantad sa lead sa kanilang trabaho. Pinababa ng bawang ang lead sa dugo ng halos 20% at nabawasan ang sintomas tulad ng sakit ng ulo at pagkapagod. Ibig sabihin, hindi lang sinusuportahan ng bawang ang organs mo, aktibo nitong tinutulungan na mailabas ang toxins. Pinapataas din ng bawang ang paggawa ng glutathione, isang napakalakas na antioxidant na tinatawag na master detoxifier. Ito ang ginagamit ng katawan para maglinis ng cells, labanan ang free radicals, at gumawa ng cell repair. Kaya kapag tumataas ang glutathione dahil sa bawang, hindi lang detox ang nangyayari, bumabagal din ang pagtanda ng cells. Ngayon, ano ba ang free radicals? Ito ay mga unstable molecules na sumisira sa cells at nagpapabilis ng pagtanda. Nagmumula ito sa polusyon, araw, unhealthy food, at stress. Tinutulungan ng antioxidants ng bawang na labanan ang free radicals, kaya napoprotektahan ang balat, puso, utak, at mga kasukasuan. Sa simpleng salita, tinutulungan ka ng bawang manatiling bata sa loob at labas. Kung gusto mong manatiling masigla, magaan ang pakiramdam, at malaya sa toxins, ay type ang stay young sa comments. Tignan natin kung ilan sa inyo ang gustong panatilihin ang healthy glow kahit anong edad. Ngayon, paano gamitin ang bawang para sa detox at anti-aging benefits? Isang popular na paraan ay garlic at lemon detox drink. Durugin ang 1 o 2 piraso ng bawang, pigaan ng kalahating lemon, at haluan ng maligamgam na tubig. Inumin ito sa umaga pagkatapos kumain, hindi sa walang laman ng tiyan, para dahan-dahang ma-flush ang toxins buong araw. Simple pero malakas ang epekto, tinutulungan ng atay, digestion, at energy. Pwede rin ang aged garlic extract. Mas gentle sa tiyan at mas concentrated sa antioxidants kaysa hilaw na bawang. Ipinakita sa maraming pag-aaral na ang aged garlic extract ay nakakatulong sa blood circulation, bumababa ang oxidative stress, at nagpapalakas ng immune system, mga bagay na nakakatulong mabagal ang aging. Pero tandaan, laging mag-consult muna sa doktor bago uminom ng supplements. May fun fact pa, sa tradisyonal na medisina, tinawag ang bawang na elixir of youth. Pinaniniwalaan nilang nakakatulong ito para humaba ang buhay at manatiling malusog.
At ngayon, sinusuportahan na ito ng modern science dahil ang bawang ay nagpo-protect sa heart, brain, liver, at pati balat. At tungkol naman sa balat, alam mo ba na nakakatulong ang antioxidants ng bawang para gumanda ang kompleksyon? Kapag nababawasan ang toxin sa dugo, mas nagiging malinaw at fresh ang balat. Kaya ang mga taong regular kumakain ng bawang ay napapansin na mas glowing at mas buhay ang kutis. Healthy sa loob, glowing sa labas. Kaya para sa lahat ng senior viewers namin, tandaan, natural ang pagtanda, pero kung paano tayo tumanda, nasa kamay natin. Hindi ka babalik sa hitsura mong 20 years old, pero makakatulong ang bawang na manatili kang malakas, malinis ang katawan, at buhay na buhay kahit 70, 80 o higit pa. Ngayon gusto ko namang marinig mula sa inyo. Ginagamit mo na ba ang bawang para sa detox o pangkalusugan? I-type ang isaya at i-share kung paano mo ito iniinom o niluluto, baka makatulong ang kwento mo sa iba. At kung nakatulong sa iyo ang parteng ito, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Nagpo-post kami ng health videos every week para tulungan ang mga Filipino seniors na mabuhay ng mas mahaba, mas malusog, at mas masaya. Malapit na tayong matapos, pero huwag umalis dahil sa susunod na parte, ibabahagi ko ang mga importanteng safety reminders sa paggamit ng bawang. Ulitin din natin ang 5 benepisyo para hindi mo makalimutan kung paano nakakatulong ang maliit na bulb na ito sa kalusugan mo. Huwag palampasin, kasunod na po ito. Ngayon mga kaibigan, bago natin tapusin ang video na ito, pag-usapan muna natin ang isang napakahalagang bagay, kaligtasan. Malakas ang bawang. Natural ito, pero kailangan gamitin ng tama. Tandaan, kahit ang mga healthy na pagkain ay maaaring magdulot ng problema kapag mali ang paraan o sobra ang pag-inom. Unahin natin ang tamang dami. Para sa karamihan ng matatanda, lalo na sa mga senior, sapat na ang 1 hanggang 3 maliit na pirasong bawang bawat araw. Hindi mo kailangan ng sobra. Ang sobrang bawang ay maaaring magdulot ng iritasyon sa tiyan, mabahong hininga, o minsan pagsusuka. Tandaan, mas mahalaga ang consistency kaysa dami. Mas mabuti ang kaunti bawat araw kaysa sobra isang bagsakan. Pangalawa, natural na nagpapalabnaw ng dugo ang bawang. Isa ito sa mga dahilan kung bakit nakakatulong ito laban sa pamumuo ng dugo at magandang suporta sa puso. Pero kung umiinom ka ng gamot pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin, clopidogrel, o kahit aspirin, mag-ingat ka. Ang pagsabay ng maraming bawang at mga gamot na ito ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo. Kaya bago uminom ng garlic supplements o mataas na dose, magpayo muna sa doktor. Pangatlo, kung ikaw ay may sensitibong tiyan, acid reflux o ulcer, iwasang kumain ng hilaw na bawang nang walang laman ang tiyan. Masyado itong matapang at maaaring makairita sa loob ng sikmura. Kung ikaw yon, gumamit na lang ng lutong bawang o aged garlic extract na mas banayad pero epektibo pa rin. Pang-4, hindi lahat ng garlic supplement pare-pareho. Ang iba puno ng fillers, at ang iba naman ay napakababa ng alisin, kaya konti lang ang benepisyo. Kung supplement ang gusto mo, piliin ang may label na aged garlic extract o standardized alisin yield. Ibig sabihin, may tamang aktibong sangkap na kailangan ng katawan mo. At panghuli, pakinggan ang iyong katawan. Kung nakakaramdam ka ng hilo, pangangati ng balat, o hindi komportableng tiyan, tigilan muna ito ng ilang araw at obserbahan ang pakiramdam mo. Iba-iba ang reaksyon ng katawan ng bawat tao, at normal lang yan. Personal ang kalusugan, hindi pare-pareho para sa lahat. Ngayon, balikan natin ang mga natutunan natin ngayong araw. Una, nakakatulong ang bawang pababain ang blood pressure at cholesterol, kaya napoprotektahan ang puso at nililinis ang ugat. Pangalawa, pinapalakas nito ang immune system, kaya mas protektado ka laban sa sipon, impeksyon, at virus ng natural. Pangatlo, pinoprotektahan nito ang utak at memorya para manatiling matalas habang tumatanda. Pang-4, pinapabuti nito ang digestion at kalusugan ng bituka, binabawasan ang kabag at sinusuportahan ang good bacteria sa tiyan. At pang-5,
tinutulungan ng bawang ang katawan mag-detox at lumaban sa pagtanda, nililinis ang atay at pinapalakas ang cells. 5 benepisyo mula sa isang simpleng pagkain. At nandyan lang yan sa kusina mo. Kung may natutunan ka ngayon, mag-comment ng "Natutulay" sa baba. Gustong-gusto kong basahin ang comments ninyo, senyales ito na seryoso kayo sa pag-aalaga ng kalusugan. At sabihin nyo rin alin sa benepisyo ng bawang ang pinaka-nagulat ka. Yung tungkol sa utak, sa puso, o yung detox effect. Ay type ang sagot sa comment section para makasali rin ang iba sa usapan. Kung nakatulong ang video, bigyan ito ng thumbs up ngayon. At huwag kalimutan mag-subscribe sa Gintong Sustansya, kung saan linggo-linggo tayong may health lessons para sa Filipino seniors. I-click ang notification bell para hindi ka mahuli sa bagong episode. At syempre, gusto naming malaman kung saan kayo nanonood. Kaya bago kayo umalis, i-comment nyo saan ka nanonood ngayon. Nasa Luzon, Visayas, Mindanao, o nasa ibang bansa ka. Nakaka-inspire ang mga comments ninyo para ipagpatuloy namin ang pagbibigay ng kaalaman. At ito ang gusto kong baunin nyo ngayon. Hindi mo kailangan ng mamahaling vitamins o produkto para maging malusog. Minsan, nasa bahay mo na ang pinakamabisang gamot, simple, natural, at pinagkatiwalaan na ng maraming henerasyon. Patunay dyan ang bawang. Kapag tama at regular ang paggamit, makakatulong ito humaba ang buhay mo, lumakas ang katawan, at manatiling bata ang isipan at pakiramdam. Kaya mga kaibigan, alagaan ang puso, protektahan ang katawan, pakainin ang utak, at tandaan, ang tamang pagkain ay tunay na yaman. Ito ang Gintong Sustansya, tumutulong sa Filipino seniors na mabuhay ng mahaba, malakas, at may layunin. Maraming salamat sa panonood, magkita tayo sa susunod nating video. Hanggang sa muli, manatiling malusog, manatiling masaya, at naway palagi kayong kumikinang sa Gintong Sustansya. Ngayon, mga kaibigan, bago tayo magtapos, huminga muna tayo ng malalim. Ang dami niyong natutunan tungkol sa bawang, isang simpleng sangkap, karaniwan sa kusina, pero napakalakas ng kapangyarihan. Balikan natin ito ng dahan-dahan, para tumatak sa puso at isipan nyo. Ang bawang o garlic hindi lang pampalasa sa adobo o sinigang. Isa ito sa pinakamatagal ng ginagamit na natural na gamot sa buong mundo. At para sa mga senior, kaya nitong magbigay ng malaking tulong sa kalusugan araw-araw. Una, nakakatulong ang bawang magpababa ng blood pressure at cholesterol. Pinoprotektahan nito ang puso at nililinis ang mga ugat. Mas mababa ang tsansa ng heart attack at stroke, at mas maganda ang daloy ng dugo sa buong katawan. Isang maliit na piraso araw-araw, parang yakap para sa puso mo. Pangalawa, pinapalakas ng bawang ang immune system. Tumutulong itong labanan ng impeksyon, sipon, at virus, lalo na para sa mga seniors na mas mahina na ang natural na depensa ng katawan. Pinapanatili kang aktibo, protektado, at handa sa anumang sakit. Pangatlo, sinusuportahan ng bawang ang utak at memorya. Ang antioxidants nito ay nagpoprotekta sa brain cells mula sa pagtanda at pinananatiling matalas ang isip. Mas malinaw mag-isip, mas maayos ang memorya, at mas masarap ang buhay dahil mas alerto ka. Pangapat, pinapabuti ng bawang ang digestion at kalusugan ng tiyan. Pinapakain nito ang good bacteria sa bituka, tinutulungan kang mas madaling matunawan, at binabawasan ang kabag o hangin. Kapag maayos ang tiyan mo, magaan ang katawan mo at mas energized ka. At panglima, tumutulong ang bawang sa detox at pagbagal ng aging. Nililinis nito ang atay, pinoprotektahan ang cells, at tinutulungan ang balat laban sa pinsala ng toxins at polusyon. Pinapabata ka, hindi lang panlabas, kundi pati sa loob. 5 benepisyo. Isang simpleng sangkap. At malamang nandyan lang sa kusina mo ngayon. Ngayon, pag-isipan mo ito. Madalas gumagastos tayo sa vitamins, supplements, at kung ano-anong gamot. Pero minsan, nasa pagkain na natin ang pinakamabisang gamot. Binigyan na tayo ng kalikasan ng kailangan natin, at ang bawang ay isa sa pinakamaganda nitong regalo. Kung sang-ayon ka, ay comment ang "Nature Heals" sa ibaba.
Punuin natin ang comment section ng positibong enerhiya at pasasalamat sa natural na kalusugan. At sabihin mo rin alin sa mga benepisyo ng bawang ang pinaka-excited kang subukan. Para sa puso, para sa tiyan, para sa immune system, o para sa memorya. I-type ang sagot mo, gustong-gusto kong basahin ang mga komento ninyo. At bago tayo matapos, isang paalala. Ang bawang ay pinakamabisa kapag regular at tamang paraan ang paggamit. Huwag mag-expect ng milagro sa isang gabi. Isipin mo ito bilang kaibigang kasama mo araw-araw, dahan-dahan pero tuloy-tuloy kang pinapalakas, nililinis, at pinapaganda ang kalusugan. Isang piraso kada araw. At gaya ng lagi kong paalala, kung umiinom ka ng gamot o may kondisyon, kumonsulta muna sa doktor bago magsimula ng bagong routine. Mahalaga ang kalusugan mo, kaya lahat dapat ginagawa ng may tamang gabay at pag-ingat. Ngayon, isa pang interactive moment. Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin tunay kang nagmamalasakit sa iyong kalusugan, kaya gusto kong mag-comment ka ng natapos ko hanggang dulo. Yan ang secret signal natin para sa tunay na gintong sustansya family. At habang nagko-comment ka, sabihin mo rin saan ka nanonood ngayon? Luzon, Visayas, Mindanao, o nasa ibang bansa. Nakakatuwang makita kung gaano kalawak ang pamilya natin sa buong mundo. At huwag kalimutan, kung nakatulong sa iyo ang video na ito, i-like mo na agad. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, ay subscribe mo ang Gintong Sustansya, at i-hit ang notification bell. Linggo-linggo, may bagong health tips para sa Filipino seniors, simple, practical, at base sa siyensya. Dahil naniniwala kami na ang tamang nutrisyon, tamang kaalaman, at tamang mga habit ay kayang baguhin ang buhay. At ang bawang ay simula pa lang. Marami pang natural na pagkain at gawin na makakatulong para humaba ang buhay mo at lumakas ka, at pag-uusapan natin lahat yan dito sa channel. Kaya bago tayo matapos, tandaan mo. Alagaan mo ang katawan mo dahil yan lang ang tanging bahay mo sa mundong ito. Alagaan mo ang puso mo dahil iyan ang nagbibigay ng buhay. At alagaan mo ang isipan mo dahil hawak nito ang lahat ng alaala at pangarap mo. Manatiling malakas. Manatiling malusog. Manatiling mapagpasalamat. Dahil ang kalusugan ang tunay na kayamanang walang kapalit. Ito ang Gintong Sustansya, nagpapaalala na ang tamang nutrisyon ay tunay na ginto. Maraming salamat sa panonood. Pagpalain kayo ng Diyos at kita-kita tayo sa susunod na video.